Nagtipon-tipon naman ang mga kaanak ng drug war victims sa Maynila para subaybayan ang kanyang confirmation of charges hearing sa ICC. Iisa ang kanilang panawagan, panagutin si FPRRD. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye, live nag-uulat mula sa Tayuman. Joash, ano na ang sitwasyon dyan ngayon? Corina, kanina bago tayo bumaba, nakatutok pa doon sa confirmation of charges hearing itong mga pamilya ng drug war victims dito sa Catholic Trade Building sa May Tayuman, Maynila. Itong live stream event na ito hosted by Program Paghilom. Sila yung organization na way back sa administration pa lang ni former President Duterte ay kumukup-kup na ng mga pamilya ng mga EJK victims. Pinangunahan ito ng ilang relevant anti-drug war personalities tulad ni Father Flavio Villanueva at ni Mr. Randy De Los Santos. Si Sir Randy, siya yung tito nung masasabi siguro natin isa sa mga pinaka-kontrobersyal na drug war victims na si Kian De Los Santos. Nakausap natin yung ilan sa mga pamilyang nanood dito para alamin yung kanilang mga istorya, pero majority ng mga nararamdaman ng mga tao rito sa venue ay masaya raw sila, lalo na isaan nila itong step forward para makamit yung hustisya na matagal na nilang hinahanap. Isa sa mga nakausap natin ay si Nanay Carmelita Ignacio, 65 years old at kapatid ng isa sa mga drug war victim. Masaya po, sana mabigyan ng katarungan. Katulad namin, marami kami. Nung una, hindi ko po tanggap. Kaya nung napunta ako sa programang Paghilom, nung makita ko mga kasama ko, hindi lang pala ako, marami kami. Kaya nagdaan na si Duterte, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, lalaman kami. Ayon kay Nanay Carmelita, yung insidenteng naranasan nila way back in 2018, traumatizing daw talaga at hindi niya makakalimutan. One reason is because birthday niya raw sana kinabukasan nang patayin yung kanyang kapatid. Parang baboy yung ginawa nila sa kapatid ko. Ang hirap. Mahirap tanggapin. Sinakal na ganun. Lumabas nga yung mata niya. Kasi, tapos pagbaksak, dito, tapos tumusot sa mata, tapos kisay-kisay ng ganun, nakita siya, buhay pa yan, kiduwa uli, tsaka siya tinira sa ulo. Kaya dalawa tama niya, peres, dito, tsaka sa ulo. Kanina po rin bago opisyal na magsimula yung live streaming, dumating at nagsalita rin sa harap ng mga pamilya si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Ito'y tanda na kung ano mang laban ang ating harapin, naninindigan tayo, magdadasal tayo, pero may kabalikat tayo sa ating pinagdadaanan. Tayo yon, si Father Flavio, Project Paghilom, ang bawat isa magiging kasama natin sa laban ito. Nitong 2 taon na dumaan, nandun kayo para sa isa't isa, huwag tayong mapagod para sa isa't isa. Ayon sa isang pahayag ng Program Paghilom, naniniwala sila na kahit hindi physically present si former President Rodrigo Duterte sa kanyang confirmation of charges hearing, they take this as another phase of justice. Patunay raw ito na dinidinig sila at nananatili silang hopeful na mapapanagot ang dating Pangulo. Pati ang umano'y co-perpetrators niya na anilay harm and suffering ang naidulot. Hindi lang doon sa mga biktima mismo ng drug war, kundi pati doon sa mga naiwang pamilya. Yan muna ang latest dito sa Maynila. Balik sa iyo, Corina. Maraming salamat, Joash Malimban. Nag-uulat ng live mula sa Tayuman sa Maynila. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.